ng pagsisikap para mabawi ang mga bihag. Pero ang hindi malinaw sa ngayon, Mel, ay kung ang ibig sabihin nito ay alam na nilang eksaktong kinaroroonan ng mga bihag na kinuha nga mula sa isang resort sa Samal Island, Lunes ng gabi. Nagtungo sa Davao City si AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi Jr. para magbigay ng direktiba sa search and rescue operations para sa 4 na bihag na mga di pa nakikilalang grupo ng mga bandido. Kung ano-ano ang mga utos na ito, hindi raw pwedeng isiwalat. It could have an impact adversely or even would endanger kung ano mang sa lives ng mga kidnap victims. So I hope you understand. Patuloy rin na bine-verify ang impormasyong ibang grupo liban sa Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagdukot. Aminadong Special Investigation Task Group o SITG sa kabila ng mga impormasyong natatanggap tungkol sa kinaroroonan ng mga bihag ni isa, walang nakumpirma. Hindi pa rin alam kung sa Davao del Sur, Sarangani o Davao Oriental dinala ang mga bihag. Ipinakita ng SITG Ocean View ang mga lugar sa Mindanao na posibleng dinaanan at hinintuan ng mga sospek. Mahigpit na binabantayan ang mga daan palabas ng 3 probinsya. There was an information but ang feedback is it turned out negative. Sabi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, handa raw siyang tumulong sa negosasyon. Humingi na raw siya ng tulong sa MILF o Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front o MNLF para malaman at matrace ang nasa likod ng pagdurukot. Well, I'll offer myself as an alternative if you want it. I've done that before. I will offer myself as a hostage. If they would release the prisoners, I'd be glad to join them in the forest to enjoy their company. Sagot naman ng Malacanang, may operasyon na para mailigtas ang mga bihag kaya hindi na raw tama para sa gobyerno na ilagay ang iba sa panganib.